Happy Thursday afternoon sa ating mga ka-BHW. At ito po ay ang ating 4th episode ng ating show na BHW Me. So nakakatuwa kasi ang dami pa rin pong suporta na nakukuha natin sa show na to mula po sa ating first episode kung saan nag-discuss po tayo ng ating pong healthy lifestyle. Sinundan po yan ng ating discussion about the cancer awareness and kung paano ipiprevent yung sakit na cancer. At ang pangatlong episode naman po natin ay about the topic na rabies. Noel. Yes. Tama ka dyan, Doc Mon. Alam mo ba, Doc, kahit ako yung host ng show na to, marami talaga ako natututunan mula sa ating invited resource persons. Actually, maganda yun talaga na ganun yung realization mo, ma'am. Kasi kahit ako, marami rin akong natutunan, no? At yun talaga yung goal ng show natin na ito ay makapagbigay tayo ng mga bagong kaalaman, matutunan ng ating mga kababayan, ano-ano ang iba't ibang mga sakit, at syempre kung paano ito iiwasan. And gusto natin itong gawin in a fun and exciting way. Ayan. So, this is another day, another opportunity to stay healthy. Kaya let's all be healthy dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kasama ka, BHW Me, be healthy with me. Ayan, Doc. So, speaking of fun and exciting way, Doc, yung nabanggit mo kanina, ma-share ko lang po, last month, February, nagsimula na po tayong mag-ikot sa iba't ibang mga local government units para po mag-conduct ng people-centered activities. In fact, sa Tabaco City, Albay, nag-conduct po tayo ng New Year, New You, New Healthy Habits TikTok Challenge. So, dun po sa activity na yun, Doc, ginamit natin yung platform na TikTok para po makapag-engage tayo sa mga tabakenyos para sa healthy habits New Year's resolution po nila. Actually, ako din, naka-join na rin ako sa isang activity natin na yan. At yun naman yung ginandak natin na activity sa ating Bicol Medical Center, sa isang DOH hospital natin in Naga City. At syempre, ang ginawa po dito ay isa sa syempre malapit sa aking puso, yung pagsayaw. Ang ating pong Zumba. Syempre, dito po sa Zumba activity na ito, we conducted na makapag-engage tayo ng more on healthy lifestyle sa ating mga empleyado. Nakakatuwa kasi ang dami pong sumayaw ng mga teams. Yeah. So, Gina G talaga, Doc, yung ating mga employees from the DOH hospitals. Yes, oo. So, ngayon, Ma'am Noel, siguro puntahan na natin yung topic ngayong araw, Ma'am Noel? Yes, Doc. So, 10 days from now, Doc, gugunitain po natin ang World TB or Tuberculosis Day. Pero pag-uusapan po natin, Doc, yung positibong aspeto ng observance na ito. Di ba, Doc? Yes, kasi ang gusto natin dito, again, is to raise awareness, mag-provide tayo ng mga bagong information, at syempre, gusto natin i-emphasize na yes, mayroong tuberculosis. Alam natin na maraming may kaso ng tuberculosis, pero ito po ay maaari nating maiwasan. At meron din po tayong mga pamamaraan para magamot ang sakit na tuberculosis. So, ayan, makakasama po natin ngayong hapon ang inimbita po natin na guests mula po sa ating Bicol Medical Center. Siya po ay galing sa TB Department po ng BMC. Again, gusto po natin i-welcome si Dr. Julian Naismith Lavadia. Hello, Doc. Good afternoon po. Good afternoon po, Doc. Good afternoon. Thank you for having me. Ayan. So, Doc, excited na po kaming matuto ng maraming bagay patungkol po sa tuberculosis. At simulan po natin ang katanungan na ano po ba ang sakit na tuberculosis, Doc? Yeah. Ang tuberculosis or TB na tinatawag nila, kung sisimplehan lang natin, ito ay nakakahawang sakit na kadalasan naaapektuhan ang baga. Pero maaari ding makaapekto ang tuberculosis sa ibang parte ng katawan, kagaya ng utak, ng buto, at iba't iba pang parte ng katawan ng tao. Ayon nga sa datos, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na kaso ng tuberculosis sa buong mundo. So, Ma'am Noel, no, hindi lang pala talaga sa baga ang ating sakit na tuberculosis. Ito ay maaring pumunta, kumalat, or mapunta ibang bahagi ng katawan. Na-mention ni Doc, maaari daw po itong pumunta sa utak, sa buto, at basically sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Interesting, di ba, Ma'am Noel? Ayan, so pangalawang question po, Doc. Saan po ba nakukuha o ano po ba ang nagkukos ng sakit na ito? Ang TB, ang sanhi ng TB ay ang bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis.
ang bakteriyang ito, kung ikukumpara natin sa mga simpleng bakterya na nagagamot ng 7 araw na antibiotic, ang TB bacteria ay meron siyang kakaibang balot o cell wall. Mas makapal ito kumpara sa mga normal na bakterya. So kaya ginagamot natin ng TB sa loob ng 6 na buwan o mahigit pa. Ang makukuha natin ang TB sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na may mga TB bacteria. So napupunta doon ang TB bacteria kapag ang isang tao may TB ay umuubo, bumabahing, tsaka dumudura kung saan-saan. Kaya mahalaga po na pag i-remind natin ang mga kasama sa bahay or kasama sa trabaho na tuwing uubo o babahing dapat nakatakip ng bibig. At pag dudura, kailangan po sa tamang duraan lang or sa CR lang pwede para maiwasan natin ang pagkalat. So yung TB pala, yung tuberculosis, yung bacteria na nagkukos ng TB ay mas matindi. Kaya pala mas matagalan din yung gamutan natin. Naabot pala to ng 6 months. So, 6 months, medyo matagal. Hindi siya usual, Doc, na pinapainom natin 7 days na antibiotic sa ibang mga sakit. Pero sa TB, pag-usapan ng TB, that is 6 months na treatment. So, Doc, ito, patungkol din to sa kaninang napag-usapan po natin. Ano po bang nangyayari sa katawan ng taong merong tuberculosis? Yeah, so halimbawa nalanghap na ng isang tao ang TB bacteria, unang napupuntahan ng TB bacteria ang ating baga. So yung TB bacteria, pag nandun na sa baga natin, kinakain niya yung lung tissue. In simple terms, parang kinakain niya. So paunti-unti habang tumatagal, nadadamage yung lung tissue, kaya yung ibang mga pasyente natin ay nabuubo na rin ng dugo. Kasi pag naubos na yung lung, napupunta sa ugat, pwede mag-ubo ng dugo. Pangalawa, yung TB bacteria pwede din kumalat sa iba't ibang parte ng katawan once na pumasok na ito sa katawan natin. So sa blood vessel, mapunta sila, tapos pupunta sila sa utak, ang tawag doon, TB meningitis. Pag pumunta naman sa buto, may Pott's disease tayo. At meron pang iba sa tiyan, at marami pang iba. Saka yung isa pinahuli na pwedeng mangyari din sa katawan ng tao, yung tinatawag na latent TB infection. Ang latent TB naman, pag pumasok yung bakterya sa katawan ng tao, pwede siyang matulog. So naghihintay lang siya, bumaba yung resistensya ng isang tao para gumising siya. Kasi habang natutulog siya, nagpapalakas. So yung tao naman nagbibisyo, o kaya nagkasakit ng malubha. So bababa yung resistensya, mas lalakas yung TB. Ang pinakamahalaga dito ay dapat matandaan natin na ang TB po nagagamot at pag napabayaan, pwede magdulot ng malubhang sakit. So, siguro Ma'am Noel, interesado na rin akong malaman kasi na-mention ni Doc kanina yung isa nating sintomas, which is kapag may tuberculosis, dahil kinakain pala ng bakterya yung nandoon sa lungs natin, kaya nagsusuka ng dugo. Pero Doc, bukod po sa pagsusuka ng dugo, meron pa po ba tayong ibang mga sintomas ng sakit na tuberculosis? Marami at pwedeng iba-iba pa ang sintomas ng TB bacteria, depende sa napuntahan ng bakterya. Pero kadalasan kung sa baga, ang taong may TB infection, maaari siyang umubo ng mahigit na 2 linggo, isang symptom yun. Pangalawa po yung panghihina, pamamayat. Yun po, pwedeng dahilan dun ay ang pag-agaw ng nutrisyon ng TB bacteria sa katawan. Yung paglagnat naman tuwing hapon, pananakit ng likod, paninikip ng dibdib, yun yung kadalasan na mga nararamdaman na mga pasyente na may TB. Actually, Doc, may share ko lang din kasi nakapag-rotate din ako sa TB ward ng isang infectious hospital natin sa Manila. Yung mga pasyenteng dumupunta doon kapag may tuberculosis, lalo na yung mga malalala na, yun yung mga hirap huminga, yung mabilis, Doc, yung paghinga, tapos meron talagang lumalaki yung butas ng ilong, lumulubog po yung dito sa
Yung mga muscles, nakikita nyo yun, ma'am. Tapos, kapag sumusuka yan ng dugo, hindi lang yan kutsara. Minsan, mas madami pa yung sinusuka nilang dugo. Minsan, ang tanong nga namin dyan, ilang cups ba ng dugo ang maaring mangyari kapag may TB. No? So again, malala yung magiging komplikasyon kapag nagkaroon ng sakit po na tuberculosis. Pero again, maari po itong maagapan. Pero isa sa gusto kong na-mention din ni Doc, kung tayo ay mahilig matulog, ang TB ay maari din palang matulog. So nagkakaroon siya ng parang latent na period sa katawan. At kapag nagkaroon siya ng oportunidad, humina yung katawan mo, Ma'am Noel. For example, tayo ay nagkasakit, Doc, yung matinding sakit. Tapos siguro, kung ano man yung factors around us, maari siyang saka lumabas ulit. Interesting, di ba, Ma'am Noel? Yes, Doc. Oo. Actually, na-mention ito, ayaw ko kung totoo po ito, great mimicker daw si TB, no? So, maari siyang mag-assume na parang sa sintomas, ibang sakit, pero pag diniagnose, tuberculosis pala, maaring maging mapagkamala na cancer. Totoo ba to, Doc? Yun, nasabi ko kanina na maraming symptoms na pwedeng ipakita ang TB bacteria. Kaya nag-i-evolve talaga ang TB bacteria. Sa ngayon nga, may marami tayong gamot panglaban sa TB. Yung mga first-line drugs, at umabot na tayo sa punto na natututunan ng labanan ng TB bacteria yung mga gamot na yun. So, nag-i-evolve siya through time. Talino talaga ang TB, no? So, mukhang nilalabanan niya na rin pala yung mga gamot natin. Siguro dahil sa kasalanan na rin yan ng tao. Minsan kasi hindi iniinom ng tama yung ating mga gamot. Ma'am Noel? Ayan, so nabanggit mo nga, Doc, na marami pong symptoms ang sakit na ito. So, paano po namin malalaman kung kami ay may tuberculosis? O paano po ba ang testing para sa sakit na ito? So, ang number one or tinatawag nating gold standard ng TB testing or diagnosis, ito ay ang TB culture pa rin. Ang TB culture, isa itong eksaminasyon sa laway. Ang downside lang ay 2 hanggang 3 buwan ang resulta. So by that time na lumabas yung resulta, medyo napabayaan na natin yung infection. So meron po tayong mas madali. Una yung chest x-ray. Pangalawa yung pinakamaganda, pinakabago na tinatawag natin gene expert test. Ang gene expert naman, kagaya din ito ng TB culture, ang pagkakaiba lang nila, isang maliit na makina, sa loob ng 2 hanggang 3 oras lang, pag pinasok yung plema or laway ng pasyente, nalalaman na agad natin kung may TB ba, kung negative ba sa TB. At ang isa pang technology na nagagawa ng gene expert, nalalaman niya din kung tinatablan pa ng rifampicin. Ang rifampicin po, yun po yung isa sa pinaka-epektibong gamot laban sa TB. So, nalalaman din ito ng gene expert. Based po sa research, maganda po ang gene expert test kasi mga 90%, 90+% naman to specific at sensitive sa TB bacteria. So, yun ang TB testing na ginagawa. Doc, available po ba itong mga testing na to sa mga hospitals po natin? Oo, ang gene expert available sa malalaking hospital, at ito yung maganda kasi ginagawa din natin available sa lahat at malalapit na health center sa bawat munisipyo sa Bicol, sa Kamsur. Oo, para makatulong na rin tayo maagang ma-detect yung ating pong mga taong may or kababayan natin na may cancer, ay may tuberculosis. Ma'am Noel? So next question po, Doc. May mga programa po ba sa Pilipinas para sa TB? Okay, yeah. So nabanggit din natin kanina na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na TB cases. So kaya hindi naman po nagpapabaya ang ating kagawaran ng Department of Health. Marami po tayong ginagawa dyan. Unang-una, itong ginagawa natin or yung information dissemination. Sinisikap po natin na mapalaganap ang impormasyon tungkol sa TB sa lahat ng ating mga kababayan upang mas maging
tawag doon, health-seeking behavior, ma-improve natin sila at magpakonsulta once may mga nararamdaman sila. Mas mahanap natin yung mga nawawala pang kaso ng TB. Pangalawa naman ng programa yung screening. Nagbibigay po ng mga libreng x-ray ang ating Department of Health. Una yung mobile x-ray, pumupunta sa mga libreng na lugar kung hindi na makapunta sa mga laboratory. Meron ding libreng x-ray vouchers sa mga laboratories naman. Pangatlo po, pwede din tayo, tungkol naman sa gamutan, ang gamot po sa TB, ay libre. Okay, naiintindihan natin, mahirap nga yung gamutan. Kasi una, 6 na buwan to. So kung araw-araw ka bibili ng gamot sa TB, medyo magastos. Pangalawa, mag-leave ka sa work or ano. So, ito pong isang programa na ang kagandahan dito, libre po lahat ng gamot. May dalawang klase pong TB dito sa atin. Ang drug susceptible, which is yung rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, and isoniazid. Yun yung ginagamot natin sa kanila. Meron ding drug resistant. Dito naman sa drug resistant, may second line drugs tayo tinatawag. So, pati ang laboratory, libre po. Lahat ino-offer ng government para lang maggamot ang ating mga pasyente. At higit sa lahat, na ang pinakagusto kong programa is kinakapacitate or tinitrain ng Department of Health, minimake sure nila na lahat ng healthcare workers na mag-handle ng TB patient ay dapat trained. May kaalaman sa TB upang ang maibahagi natin na serbisyo ay quality, may kalidad para pag natapos ng gamutan ng ating mga pasyente, dapat gumaling na talaga sila. Doc, question lang kasi na-mention nyo kanina may dalawang type pala, no? Tapos may iba-ibang mga gamot. Kasi lalo na dyan sa mga nanonood po sa atin, siguro may kakilala na umiinom na or nagagamutan patungkol po sa TB. Paano po ba yung usual na gamutan ng TB bukod sa 6 months po siya? Depende sa, magdidepend tayo sa klase ng TB. So, pag sinabing drug susceptible, yun yung TB na tinatablahan pa or gumagana pa yung first line drugs, yung na-mention ko kanina. 6 months yun usually. After 6 months, okay na sila. So, yung drug resistant naman, kadalasan nagiging matapang or resistant siya, hindi na gumagana yung rifampicin sa TB na yun. So kung kanina makapal yung cell wall ng TB bacteria, itong drug resistant mas makapal pa siya. Kasi hindi na nakakapasok yung gamot. Ang magandang balita ngayon, naglabas ang World Health Organization at ang DOH ng bagong guidelines, meron na din po tayong 6 months treatment sa drug-resistant TB. Kasi noon, kung natatandaan ko pa, mga 5 years ago, ang gamutan sa drug-resistant inaabot ng 2 taon. Tapos, for 6 months, may injection. Tapos, ang tableta na iniinom nila, kulang-kulang, umaabot din ng 20 tablets per day. Pero ngayon, dahil sa research, 6 na buwan na lang din at konti na lang yung gamot na iniinom. Okay, so talaga mukhang 6 months talaga yung treatment ng ng tuberculosis. Ma'am Noel? Ayan, so Doc, pwede mo po ba i-share sa amin yung estado or status po ng mga kaso ng TB dito sa Bicol region? Okay, ang TB sa Bicol ay pwede natin masabing slowly increasing pa rin siya. Based sa data na nakuha natin from 2019 until ngayong 2024, malaki dito effect yung nagkaroon tayo ng pandemic. Lahat ng tao sama-sama lang sa bahay, so hindi nagpapa-check up. Yung may TB bacteria nasa bahay lang sama-sama. So, yun, hawa-hawa. Yun, kaya medyo tumataas yung bilang ng kaso ng TB bacteria.
Nako, mukhang marami pong interesado, Doc, na sa ating mga tagapanood ngayong hapon na ito. Again, nagpadala sila ng ating mga katanungan sa atin through our Facebook page. At kung may mga gusto po kayong itanong sa amin po, maaari nyo po yung i-type dito po sa ating Facebook page, sa comment section. O kaya naman, ay ipadala nyo po yan sa amin through personal message sa DOH Facebook page. Basahin ko lang po muna yung unang katanungan na pinadala po sa atin. So, Doc, ano daw po yung dapat gawin kung ang isang pasyente sa bahay ay may tuberculosis? Siguro, Doc, may kakilala siya na mayroong tuberculosis. Ano daw po ba yung dapat gawin ng isang pasyente na may tuberculosis sa bahay? Okay, so assuming to na na-diagnose na yung pasyente, no, na positive na sa gene expert, nagpa-consulta na sila, nagsisimula na ng gamutan. So, ngayon, ang TB bacteria po, theoretically, pag uminom po kayo ng tuloy-tuloy, tamang gamot, tuloy-tuloy na gamutan, within 2 weeks, 2 to 4 weeks, hindi na po siya nakakahawa. Pero sa unang 2 linggo at unang buwan, ano dapat kung gagawin? So, una po, kanina sabi natin, pag ubo, dapat nakatakip or mas maganda nga nakamask sila. Tapos po, bawal po dumura sa palibot. Pangalawa din po, yung ventilation ng bahay natin. Make sure lang po natin parating nakabukas yung mga bintana. Hindi po tayo magsistay within an enclosed room na kasama ang isang active TB patient kasi iikot lang yung TB bacteria. So pag binuksan po natin yung mga bintana, so dadaan lang yung hangin. So pag nainitan po yung TB bacteria, namamatay na rin siya. Ang ibang pasyente, gino-joke po namin na buksan po yung bintana niyo para hindi lang kayo ma-infection yung kapitbahay niyo. Pero para lang po matandaan nila. Pero ang maganda, ang ventilation po talaga. Kami nga po sa Bicol Medical Center, nagki-clinic po kami sa labas. Para maganda po yung hangin, may init, para iwas yung hawa-hawa. So at least ngayon, nalaman natin na yes, yung may TB bacteria, medyo matindi yung TB bacteria, pero kapag naarawan siya, so na-expose sa init ng araw, at least, Doc, mas napupuksa po ba kapag gano'n, mas safe na yung environment kapag nainitan? So dapat talaga pala binubuksan natin ang ating mga bintana para mainitan naman yung mga rooms natin. Okay, pero Doc, follow-up question ko lang po siguro doon. Na-mention niyo po kasi kanina kapag dumudura ay maaring makahawa. So, bakit, Doc, anong meron po sa dura or paano po nakakahawa po kaya yun? Ang dura, pag kumakati kasi yung lalamunan or na inuubo natin yung dura natin, nanggagaling pa rin yan sa TB bacteria. Ay, sa lungs. Sa lungs. So, pag inuubo, galing sa lungs, may kasamang TB bacteria. Ang TB bacteria, paborito niya yung lugar na may mataas na hangin or oxygen. So, tumatambay yan sa baga. So, every time na mag-cough out, so lalabas parati yung TB bacteria. Okay, so kapag umuubo talaga, kapag yung mga lumalabas, kapag umuubo na droplets, Ma'am Noel, tsaka yung dura-dura natin, yun pala, maaring means para makahawa po ang tuberculosis sa isang taong infected sa hindi. Ayan, so dapat po dumura lang tayo sa mga tamang lugar lang, no, Doc? Saka yung paalala ni Doc na kapag may sakit, syempre dapat mayroong mga mask lagi, cough etiquette, ang tawag din natin yung iba doon. Ma'am Noel? Ayan, so pangalawang tanong po, Doc, dapat po ba ibukod ang mga gamit ng mga may sakit na tuberculosis? Magandang tanong yan, Ma'am Noel. Ito yung parating misconception or maling akala na every time na pag na-diagnose, hinihiwalay na. Kaya may mga oftentimes na nagkakaroon ng discrimination. Ang iba nga ayaw na lang magpagamot, ayaw na lang magpa-check up kasi nadi-discriminate sila. So dun sa tanong niyo po na kung kailangan bang ihiwalay, hindi po kailangan ihiwalay. Na-mention natin kanina na sa hangin,
natin na nakukuha yung TB bacteria. So, pag hinugasan ng tama yung mga gamit na labhan, ay hindi po nakakahawa na yung TB. Nawawala na siya pag nahuhugasan. At isa pang misconception, i-mention ko na lang din yung ang TB daw is mana-mana. Kasi yun, kadalasan dalawang misconception parati, yung hiwalay tsaka mana-mana. Kasi daw yung lolo, yung tatay, yung anak, merong TB. Kaya namana. So, yun pala, hawa-hawa ang TB. Kasi yung tatay, inubo ng inubo, nalanghap ng lolo, nalanghap ng anak, kaya lahat sila nagkaroon. So, yun yung natin, kaya dapat iwasan natin na maghawa-hawa sa loob ng bahay. So, hindi na mamana, kundi naihahawa, Yes. Ma'am Noel. Okay, so, Ma'am Noel, nako, baka magtampo pala sa atin yung mga yung nagtanong nito. Siguro kailangan banggitin natin. Yes. Oo. Okay, ang mga katanungan po na ito, Doc, ay galing po sa mga barangay health workers mula sa Ligao City, Albay. Ayan. So, siguro hello po sa mga Kaway-kaway taga-Ligao. At maraming salamat po sa mga inyong katanungan. Medyo madami-dami silang tinanong sa atin. Nakakatuwa. Ayan, iniisa-isa naman po natin ngayon yung kanilang katanungan. So, isa pa po sa mga katanungan na pinadala nila sa atin is, ano daw po ba ang mga pagkain na dapat iwasan ng taong may tuberculosis? Meron po bang mga bawal or dapat iwasan ang taong may tuberculosis? Ang kadalasan pong advice namin sa aming mga pasyente na may TB ay kailangan lang nila kumain ng maayos. Yung mga pag-iwas ng pagkain, depende kung may tinatawag na tayong comorbidities. Halimbawa po, ang isang taong may TB, merong diabetes. So, kailangan nila magbawas ng mga matatamis, ng carbs. Pero po kung tuberculosis per se, wala naman tayong kailangan ibawal na talagang yung bawal na pagkain. Pero healthy lifestyle lang dapat ang ginagawa nila. Okay. Kasi So, bawal naman talaga yung bisyo, bawal yung matataba, pero yung sa TB, wala talaga tayo. okay. So, gusto ko yun, Ma'am Noel, kasi di ba nung first episode natin, binigyan din natin ng diin. Sa second episode, binigyan ulit natin ng diin. Hanggang dito, sa episode 4 natin, binigyan natin ng diin din na dapat ay healthy lifestyle, tama yung kinakain, tama yung exercise, tama din po dapat yung mga behaviors natin, hindi nag-engage sa mga smoking, sa ating pong excessive na mga alcohol intake, at syempre sa mga iba't iba pang mga bisyo. Yan, so narinig niyo ulit yan sa ating mga doktor. Ma'am Noel? Ayan, so panglimang tanong po, Doc. Dapat po bang ipacheck din ang mga kasama sa bahay ng taong may sakit na tuberculosis? Yeah, yun, Ma'am Noel, maganda din pa rin yan kasi isang strategy para malabanan natin or maubos natin ang TB sa Pilipinas ay ang tinatawag na contact tracing. Kung matatandaan natin nung nagkaroon tayo ng pandemya, may contact tracing, pero bago pa tayo nagkaroon ng pandemic, ginagawa na dapat natin to yung contact tracing ng mga TB patients. So, para masabi natin na kailangan mag-submit ng plema, yung mga kasama sa bahay sa loob ng 3 buwan ng mga TB patient. So, may nararamdaman man yan or wala, kailangan nila mag-submit ng laway. O kung ayaw nila or nahihirapan, pwede din x-ray. Ang importante dito, ang kagandahan dito ay unang-una para sa pasyente. Kasi halimbawa, nagsakripisyo, naggamot yung pasyente sa loob ng 6 na buwan. Gumaling siya. Pero pag uwi niya sa bahay, kasama niya pa rin, may TB pala. So, hindi pa rin siya exempted. Pwede pa rin bumalik yung TB niya kasi may kasama. Pangalawa naman, na kagandahan ng contact tracing ay yung mga relative natin na walang symptoms. So, as early as detection, kahit wala pang nararamdaman, malaman na natin na may TB sila. At least, wala nang idulot na komplikasyon yung TB bacteria. Magamot na agad. So, win-win both ways sa pasyente at mga kasama sa bahay. Okay, so siguro, medyo madaming pinadalang sagot, pero syempre gusto nating basahin lang. Siguro last question na po natin ito, Doc, galing sa ating mga tagapanood at tagapakinig. So, ang tanong po is,
nakukuha daw po ba ang sakit na tuberculosis sa paninigarilyo? Okay. Ang tuberculosis ay nasabi natin kanina na ang TB ay sanhi ng bakterya na Mycobacterium tuberculosis. So, meron din tayo kanina na na-mention din natin yung latent TB. So, pwede siguro na pag tuloy-tuloy na paninigarilyo, babagsak yung ating resistensya, hihina yung ating baga. So, since common sa mga Pilipino ang TB, so exposed tayo lahat sa TB bacteria. So, kung humina po yung baga, pwede magkaroon ng TB. Pero hindi po nagdudulot ng TB yung paninigarilyo, pero magiging siyang risk factor. Mas tataas yung chance natin magkaroon ng TB pag naninigarilyo. Ayun. So, take it from the expert, yung ating pong paninigarilyo, kasi madami, talamak pa rin, Dok, yung mga naninigarilyo ngayon na ating mga kababayan. At syempre, every time sinasabihan natin sila na tumigil ng paninigarilyo, hinahanapan tayo lagi ng mga pruweba na makakapahamak yung paninigarilyo. So, ito, again, another means, no, kapag nanigarilyo po tayo, bukod sa iba't ibang komplikasyon, mga chemicals na pinapasok natin sa katawan dahil sa sigarilyo, ay makakapaghina din ng ating baga ang sigarilyo. At kapag humina yung baga, syempre, nandiyan yung tsansa na maaring mag-cause din or maging malakas yung mga infeksyon sa baga, katulad ng tuberculosis. At isang risk factor daw po ang paninigarilyo sa pagkakaroon ng ating tuberculosis. Ayan. So, ang dami ko natutunan ngayon, Doc, tungkol po sa sakit na tuberculosis. So, nagpapasalamat po kami, Doc, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong hapon at all the way from BMC. Yes, sa Bicol Medical Center. Nag-travel pa yan si Doc galing sa Bicol Medical Center. Pumunta dito sa ating studio sa Bicol Center for Health Development sa Legazpi City. So, Doc, maraming salamat po. At sana po makaulit pa po kami sa susunod na mga episodes. Ayan. So, again, kung may mga katanungan po kayo, maaari pa rin po namin yung masagot siguro sa mga susunod po nating pagkakataon. I-comment nyo po yan dyan sa ating pong Facebook page o kaya naman ay mag-send po kayo ng inyong mga katanungan sa ating sa chat, sa Facebook page po na DOH Bicol CHD. Ayan. So, Ma'am Noel, malinaw naman no na again, meron tuberculosis sa bayan natin. Okay. Yes. Pero again, ito ay maaring magamot, merong mga pamamaraan para makaiwas dito. At kung magkaroon man kayo ng TB, pag nagamot, maaring maiwasan yung mga komplikasyon at yung maagang pagkamatay gawa ng tuberculosis. Pero since ang most common cause pa rin or yung bahagi ng katawan na tinatamaan ng tuberculosis ay ang ating pong baga, syempre gusto rin po nating malaman kung papaano po ba natin maaalagaan ang ating lungs. At yan ang pag-uusapan po natin sa susunod po na parte ng ating programa. Ayan, kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis at magbabalik ang DHW Me, Be Healthy with Me! At nagbabalik po ang DHW Me, Be Healthy with Me! So ayan, kanina nga Ma'am Noel ay marami tayong natutunan sa discussion natin kay Doca. At syempre gusto nating ano matutunan mo Ma'am Noel? Natutunan ko, Doc, yung iba't ibang types po ng sakit na tuberculosis. So ngayon ko lang yung Doc narinig talaga. So hindi lang pala sa baga ang tuberculosis, pero maaari din to sa iba't ibang mga bahagi ng ating katawan. Pero again, ang most common cause pa rin or ang bahagi pa rin ng katawan na laging natatamaan ay yung ating baga. Yes. So again, ngayon, pag-uusapan naman po natin, ano nga po ba yung mga pwede natin gawin para kapag nagkaroon ka ng tuberculosis, ano ba yun? May mga pamamaraan ba? May mga gamot pa ba? Or magsusurvive ka ba dito? So, ayan. Ayun, Ma'am Noel, ngayon ay meron tayong inimbita, no, na magbibigay din po sa atin ng kanyang testimonial. Actually, si Sir ay dati pong na-diagnose ng ating pong tuberculosis. Pero, again, ayan siya. At malusog na malusog po ngayong araw makakasama po natin. Siya po ay ang ating TB survivor dito po sa Bicol Region, si Sir John Mark Agualo. Sir John, magandang hapon po. Magandang hapon.
Ayan, so bago po ang lahat, Doc Mon, gusto muna natin i-congratulate si Sir John Mark dahil po nalabanan niya yung sakit na tuberculosis. Dahil alam naman po natin na hindi biro yung gamutan dito, Doc, no? So, Sir JM, isa ka pong inspirasyon sa aming lahat at na-appreciate po namin na willing kang i-share yung journey mo. Mm-hmm. So, yan, sir, curious po ako, no? So, ano po yung pakiramdam nung tao pong nung naramdaman niyo po na na-diagnose kayo ng tuberculosis? Ano po yung naramdaman niyo po? Yung yung pakiramdam ko nung una, actually, hindi ko muna siya tinanggap since hindi naman talaga ako ganun sakitin na tao. Tapos, hindi pa ako na nagkaroon ng sintomas ng tuberculosis tulad ng ubo. Hindi rin ganun gaano kalala yung mga sintomas na yon. So, nung unang lumabas yung result ng x-ray, neglect ko lang siya hanggang sa in-encourage na ako ng lola ko na magpa-test ng sputum or ng plema para makita talaga. So, yung pakiramdam is frustrating kasi marami kang balak sa buhay. Pero magiging hadlang or magkakaroon ng sagabal at medyo maliliit ka ng konti. Yun lang. So medyo mabigat talaga sa pakiramdam kapag nadadiagnose ka ng kahit anong sakit, So lalo pa itong naramdaman mo ay yung sa tuberculosis. Pero nung na-diagnose ka at sinabihan ka na, kasi hindi sa x-ray lang pala to, no, walang sintomas, tapos sinabihan ka na, okay, may tuberculosis ka, tapos kailangan mo mag-treat. Ano yung naramdaman mo nung sinabihan ka na 6 na buwan ang gamutan ng tuberculosis? Actually, yung case ko kasi, hindi siya yung DSTB tuberculosis. Isa siyang MDR TB. So, nung una nga, na-curious din ako about kung ano yung multi-drug resistance na tuberculosis at kung paano ko siya na-acquired. So, ang ginawa ko noon, pakalabas ng x-ray, pumunta kami sa City Health Legazpi para magpa-check ng plema and ni-refer kami sa PMDT ng BRHMC ngayon para doon magpa-test. And doon nga sa pag-test, naklaman namin na MTB detected, tapos rifampicin resistance tuberculosis na detected. So, nung una, hindi ko talaga siya magets at hindi ko siya matanggap. Kasi nga, nagkakaroon lang naman ng resistance pag hindi nakokompleto yung gamutan, di ba? Pero dito sa case ko, nakompleto ko yung gamutan na 6 months, pero nagkaroon pa rin ako ng resistance. So, nung una, medyo blurry yung image ng pagiging MDR patient ko. Pero nagdun naman yung mga doctors and nurses para gabayan ako at mag-feed ng mga information needed para mas lalo ko maunawaan yung sakit at kung paano siya naawa. Okay, so nakakatuwa naman, Ma'am Noel, kasi talagang yung testimonial ni Sir, nasuportahan siya ng ating mga health workers, nabigay din sa kanya yung support ang kailangan niya para makumpleto din niya yung treatment. At balita ko, Sir, kailan nga po pala kayo na-diagnose? Na-diagnose ako noong September 6, 2019. 2019. Tapos po, ngayon, cleared na po, Opo, cleared na ako ng June yata ng 2020. Tapos negative na din naman yung mga post-treatment follow-up ko after 1 year. Wow! Yeah. Pero yun yung magandang story doon. Kasi na-diagnose ng 2019, 2020 na clear. Ibig sabihin na gamot, na umepekto sa kanya yung mga gamot. Ngayon, ano naman ang pakiramdam nung naraman mo na, okay, cleared na ako, TB-free na ako? Actually, naging maganda sa pakiramdam. Kasi akala mo yung feeling na hindi mo kayang lagpasan yung mga bagay. Tapos nalagpasan mo siya. So, yung journey ko ng pagiging MDR-TB patient, it empowered me and encouraged me to fight at lumaban para sa buhay. Diba? Ayan, napakaganda ng message ni Sir. Opo, Ma'am Noel. Ayan, so balikan muna natin, Sir, yung dati mong, nung nagkasakit ka ng tuberculosis. So, nalimit ba yung everyday life mo or may mga hindi ka na ba nagawa simula nung nagkaroon ka ng tuberculosis? Actually, marami yung naging epekto sa akin ng MDR-TB na to. Una, syempre, hindi na ako masyado nakakagala, di ba? Tapos, since student pa rin ako that time, naging limitado din yung paggawa ko ng mga activities kasi kailangan ko matulog ng maaga. Second, since graduating student din ako dyan, so yung mga researches namin ng grade 12, hindi ko na siya masyadong naasikaso kasi nga, kailangan ko magamutan, kailangan ko matulog ng maaga din. Tapos, naging
naging maingat din ako kasi baka makahawa din ako, di ba? So, yun yung mga naging ang adlang sa akin ng MDR TV. So, pwede mo po bang i-describe kung gaano kahirap yung naging sitwasyon mo nung nagkasakit ka? Naging mahirap yung sitwasyon ko in the way na yung gamutan itself ay mahirap talaga. Yung sa gamutan, may mga gamot kasi na grabe yung adverse reaction sa akin. So, nagsusuka, masakit yung ulo, nahihilo. Yung mga adverse reaction ng gamot na yun, yung mas lalo nagpahirap sa akin. So, papasok ko ng eskwelahan noon na hindi pa talaga ako nakakakain kasi nga sinusuka ko lang lahat ng kinakain ko. Tapos, papasok ka noon na nahihilo ka, di mo alam kung hindi mo talaga magets yung lesson ng teacher or di talaga napaprocess yung utak. Meron ding mga time na yun na lutang na lutang ka na kasi parang grabe pa rin yung epekto ng gamot sa'yo. And kailangan ko pumasok ng afternoon kasi afternoon yung shift ko. So, yun yung mahirap na side pag nagagamutan ka ng TB. Nako, actually Ma'am Noel, yung mga naramdaman ni Sir, napakabigat noon, lalo na na-experience mo siya at a very young age, nag-aaral ka pa, etc. Pero baka makatulong sa ating mga tagapanood na ganun din yung nararamdaman ngayong mga pagkakataon na to. At syempre, for sure, hindi mo lang siya nagawa na on your own, di ba sir? May mga taong tumulong sa atin, maaring pamilya, etc. Ano po yung sino-sino yung mga kailangan para maging aware yung ating mga kababayan? Actually, yung mga kailangan na tao, una yung pamilya. Kasi sa suporta ng pamilya, nandun nag-shape yung values ng tao. So, yung suporta ng pamilya, dun ka kukuha ng inspirasyon mabuhay, right? Ikalawa, yung kaibigan. Napakalaki impluwensya ng kaibigan ko sa akin. Kaya, nung nalaman ng mga kaibigan ko, instead na layuan ako, mas lalo ako nilang sinuportahan. And that way, it helps me to understand and mas lalo akong tinapangan. At ikatatlo, yung community na meron ako, which is yung sa BRHMC, kina doktora and mga nurses, sila yung mga tao na gumagabay sa akin. Kasi yung side effect, ano nga ba yung mga side effect na to? Natural pa ba to sa akin? Yung mga ganon. Tapos sila din yung mga sumasagot sa mga tanong ko. So, yung pamilya, community, at yung barkada, yun yung tatlong sector na nakatulong sa akin na mabuti. Ayan. So, napaka-importante ng support group, yes. no? Kapag tayo ay nagtitreat ng ating pong sakit, kahit hindi tuberculosis, actually kahit ano pa yan, importante yung support group. Kaya po, kung kayo, may mga kakilala po kayo na merong pinagdadaan ng sakit, importante at dapat alam din po natin, kahit wala tayong mga sakit, kung ano yung magiging participation natin, tulong na magagawa natin. Kasi napakalaki ng role natin na i-uplift yung energy, di ba? Tulungan yung buong proseso. Kasi yung pinagdadaanan na yan, matindi po yan. Pero again, magdalampasan yan pag pinagtulong-tulungan natin bilang tayo ay napakalaking support group. So hanggat maaari kailangan mag-lend tayo ng tulong sa kung sino man nangangailangan kasi it makes a difference talaga na Doc. Noel? Ayan. So sir, meron ka po bang gustong sabihin sa mga nanonood sa atin ngayon na na-diagnose at kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na ito? So sa lahat ng mga nanonood na na-diagnose ngayon, palagi namin sinasabi na susuka pero hindi susuko. Yung mga adverse reaction na yan, magiging natural na lang yan once na nakapatuloy ka na sa paggamutan. So, labanan lang yung sakit kasi para saan nga ba tayo bumabangon, di ba? Para sa pamilya. And ginagawa natin yung paggamutan, hindi lang para sa sarili natin. It will benefit not just us, but our family and our friends. And yun lang. Napakaganda ng message ni Sir. Yung na-mention mo kanina, curious tuloy ako, yung mga reactions na naramdaman mo. Maaari mo bang sabihin kung ano yung naramdaman mo at kung paano mo siya hinarap? At kasi ngayon, nakikita ko, napakasaya mo na na tao, napakalusog mo na na tao. Paano? Yung mga reaction, isa sa mga adverse reaction ng gamot is yung pag-change ng color ng balat. So kaming mga MDR patient, may mapapansin ka na medyo mapula to black yung color ng balat. Second, yun yung pinaka-obvious. Yung second naman is yung pananakit ng ulo, yung pagkahilo, pagsusuka din, and yung heartburn, madalas na heartburn din, indigestion din. Meron din kaming psychological effect ng gamot.
mahirap yung mga side effect ng gamot na to, lalo na pag sabay-sabay sila. At lalo na pag conscious ka talaga sa sarili mo. Lalo na yung pag nag-change na yung color mo. At tatanungin ka ng mga tao, ba't na nag-change yung color mo? Ganon. Tapos, yung mga side effect kasi ng gamot na to, minsan tumatagal siya ng 12 hours, ganyan. Meron din kaming side effect ng gamot na hindi kami makatulog. Yung konting ingay sa labas, nagigising na kami. Tapos yung neuropathy, medyo malala yung neuropathy na yon. Talagang yung feeling na tusok-tusok, mafe-feel mo talaga siya kahit hindi ka diabetic. So yung sakit at yung paghihirap sa adverse reaction ng gamot, siya yung mas lalo nagpapahirap sa gamutan namin. Pero dahil sa sinabi mo yon, ang realization ko, sir, is kung may kakilala ako na merong ongoing ang treatment, dapat talagang mas mas kumbaga mas supportive ako sa tao na yon, kasi alam kong may pinagdadaanan siya. At syempre, kung ikaw may gumagamot, medyo masakit ang ulo, siguro mainitin yung ulo. Dapat kung akong ka-family member mo, mas understanding ako sa nararamdaman ng mga tao na to. So siguro yon yung mga, again, in-emphasize natin dito yung importance ng ating pong mga support group family. Dapat talaga very supportive kasi treatable siya. Pero during the process of treatment, may pinagdadaanan pa din at kailangan pa rin po hindi lang physically, mentally, emotionally, yung support ng ating support group, which is kasama yung family and friends. Wag na, nakita nyo na pong nag-iiba yung kulay pala, di ba? So, syempre, susuportahan mo na kasi may awareness ka na baka nag-treat siya, etc. Hindi mo kailangan layuan kasi kailangan niya lalo ng support kasi pag nag-ongoing treatment naman na po, kailangan mo lang dyan ng intensive phase na treatment. Beyond that, hindi naman na nakakahawa ang ating mga TB patients. Ayan, so Doc Mon, may na-receive po tayong tanong. Okay, tanong ng bayan, Sir JM. Kumusta po ba yung naging treatment mo sa DOH Hospital? Maganda yung treatment na na-receive ko sa DOH Hospital, which is yung BRHMC. Nung panahon namin, before pandemic, everyday pa kami pupunta doon para uminom ng gamot kasi naka-direct observed treatment pa kami that time. Maganda yung setup kasi during yung pag-inom mo, meron kang doktor na at nurses na pwedeng tanungin kung yung mga nararanasan mo pa ba ay natural. At meron ka ding patient na nakakaranas ng same na journey na meron ka. So, pero meron dynamics sa hospital na nag-gain kami ng emotional support at yun yung yun yung kailangan namin, yun yung kailangan ng mga patient actually. Nakakatuwa kasi even yung mga patients nagtulungan sila para maging successful yung journey, di ba? So, Ma'am Noel, nakakatuwa talaga to yung interview natin na ito. Nakaka-inspire talaga, Doc, yung kwento ni Sir JM. So, siguro kung may mga katanungan pa po sila, maaari nyo po yung itanong habang actually, nakakatuwa kasi si Sir Mark ay willing talagang i-share yung success story ng kanyang treatment para ma-inspire din yung mga kababayan po natin na maaring may ganito rin na pinagdadaanan. Okay, so may gusto ka pa bang sabihin sa ating mga kababayan na ano ba talaga yung secret mo? Okay, para maging successful yung treatment po ninyo. Kasi everyday pala inoobserbahan sila. Meron ka bang secret na ginawa para maging successful? Actually, hindi naman talaga siya secret since every one of us pinopossess yung ganito, yung ganong characteristic. I think yung tiyaga, which is very common sa ating mga Pilipino, yun yung fuel sa akin para tapusin yung treatment. At syempre yung pangarap, syempre pag may pangarap ka, hindi ka titigil. And that's also fuel me sa pag-continue ng paggamutan. Okay, ayan. So yan, tiyaga lang talaga kapag nagagamutan po ng tuberculosis. Tapos kailangan lang po natin na sumunod sa mga utos or yung ating pong mga management ng ating mga doktor na mas nakakaalam kung paano po gagamutin ang sakit na tuberculosis. At again, yung suporta. Yun talaga yun, yung support group ng ating mga DOH hospitals, ng ating pong mga kapamilya, kamag-anak,
kaibigan, at syempre kahit sino na nakapaligid sa tao na maaring may TB or meron may pinagdadaan, dapat nandiyan tayo. At mahalaga, Doc, na tandaan po natin na huwag nating susukuan ng ating sarili dahil habang may buhay, may pag-asa. Ayan, tama po. Napaka-inspiring po ng kwento ni Sir John Mark. Sir John, maraming salamat po. At basta talaga hindi mo susukuan ang iyong sarili, ay magagamot at magagamot ka din naman. Yes. Ayan. Ma'am Noel? Dahil nga nakakatuwa, Doc, na maganda yung discussion natin ngayong hapon, no? Pero dito naman tayo sa part na good vibes naman tayo. So speaking of nakakatuwa at good vibes, dahil natutuwa po kami sa patuloy ninyong suporta sa BHW.me, may sorpresa po kami sa inyo. Okay, so nandito na naman tayo sa ating exciting na part ng show po natin kung saan, Sir Mark, actually bilang pagbibigay natin ng kasiyahan kasi ang dami ng suporta na nakukuha natin sa ating mga kababayan, sa iba't ibang mga parte ng Bicol Region at sa ibang outside the Bicol Region. Binibigyan natin sila ng konting token. So, yung mga nagre-react doon sa ating pong Facebook page, yung nagbibigay sa atin ng mga tanong, ay nilalagay natin yung name nila dito sa ating mahiwagang bunutan. Sige. So, siguro, una nating bunot na mananalo ng ating mga DOH na mga collaterals. At ang first po natin na mananalo ng DOH Collaterals ay walang iba kundi si Miss Karen Ann Bernadas. Karen Ann Bernadas. Ayan. Congratulations po sa'yo, Ma'am Karen. Okay, at ang susunod na mananalo po. Ako naman ang bubunot. Okay. Okay, ang pangalawa po nating winner ay si Mr. Nino Luces. Ayan! So, congratulations sa dalawa po ulit nating nabunot na mabibigyan po natin ng ating mga DOH collateral. So, kung gusto nyo din pong manalo ng ganito pong mga collaterals po, wag po kayong makakalimot na mag-share, mag-like na sa ating pong Facebook page. Yes. Actually, meron din tayo nito sa YouTube po natin. Ilagay niyo po dyan, mag-comment po kayo kung saan kayo nanonood, kung may questions po kayo or mag-PM po kayo sa amin. Yan. Noel, so matapos po nating i-announce ang ating mga winners. Para paalala sa ating mga winners, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, DOH Bicol CHD, kung paano nyo po makiklaim yung inyong prizes. Ayan. So message lang po kayo sa amin at bibigyan po namin kayo ng instruction kung papaano po na ninyo makiklaim. Yes. Okay? So, syempre, bilang naman po na pagpapasalamat po natin sa pag-show ng ating taus-pusong pagpapasalamat kay Sir JM po ngayong hapon. Hayaan niyo po kaming bigyan po namin kayo ng konting token from Bicol CHD. So, maraming salamat po, Sir JM. Opo, sigurado po ako marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin at napatunayan niyo mismo na ang tuberculosis po, yes, magkakaroon kayo, madadiagnose kayo, ma-feel down kayo, pero hindi yun tapos na. Hindi yun tapos ng buhay ninyo. Marami pa pong mangyayari, malalampasan yan, magagamot po natin yan, at pagtutulungan natin na maging normal at malusog po ulit kayo. Ayan, so nakakatuwa. Ayan, kung may mga katanungan pa po kayo, katulad ng mga sinagot natin kanina, comment lang po kayo sa baba or pwede kayong mag-send ng private message sa aming Facebook page. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Laging tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy, parang ating katawan ay always G. Let's all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kasama ka! BHW Me, be healthy with me!